medyo nagpahinga lang tayo, pinagpahinga lang natin yung ating motor. Pero ngayon ito, ride out na naman. Diretsuhin natin. Dito na naman tayo sa Poway. Ito ang Poway, saka yung Pomerado Road. Ngayon, punta tayo ito papuntang Rancho Bernardo. Ako saan? Ako naman nagpupunta pag nagkakape ako sa Pips Coffee. Pero sarado na to sa oras na to. Yeah, alas 4 na nun. 4 sarado nun Dinigi lang tayo. Kaya nagsabi ko chill ride lang at ligoy-ligo Saan ko kaya? Doon tayo sa Script Ranch. Doon tayo magdadaan. So far, chill ride lang tayo ngayon. Ride. Tigil na naman. Mamaya papalitan na natin yung camera natin, yung angulo. Para makita lang natin yung likuran. Wide vehicle tayo pero alam ko magalaw yan. Kaya sandali lang. Ayan galaw Hindi ko pares pag nakamahal sa akin ayos na ayos Tagal na rin yun. Siguro dapat imakan natin yung camera natin ng ibang angulo para makita naman ulit. So makita lang ulit. At least nakita na natin. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Naiba na natin yung angulo ng camera. Nakamount na naman uli dito sa ating body mount para makita natin yung dinadaanan. At malapit na rin maggabi. Napakabilis maggabi ngayon. Titignan lang natin isang diretso. Afterwards balik na tayo dahil doon tayo magdadaan sa Script Ranch pababa. Baka abutin tayo ng gabi, medyo malamig na. I think it's better na balik na lang tayo para at least ayos na ayos. Hindi tayo masyadong giginawin dahil pagka gumabi na ang lamig. Sige, babalik na tayo para mas maganda. Kaya lang, ang layo yata ng likuan Dito, malalaman natin. Ay, kukunti na yung sasakyan. Dito, kukunti. Pero dito sa kabila, ang dami. Alam ko na, doon ako sa gitna.
Hindi, pwede yan. Rider eh. Kamote raw eh. Kaya kahit daw may sasakyan eh, diretso pa rin eh. Kamote. Okay, sige. Mamaya na lang ulit at kukunti na rin yung ating baterya para matipid natin. At ayan oh, malapit na magdilim. GoPro, stop recording. Bumalik na tayo. Punta na tayo mamaya ng Script Ranch. At makaabutin tayo ng gabi. Bakit ang araw oh, malapit na sa bumaba sa bundok. Pag malapit na sa bundok yan eh, wala na, malapit na magdilim. Kaya bago tayo abutan ng sa pagsapit ng dilim, pagkagat ng dilim, kailangan eh malapit na rin tayo doon sa lugar ng Miramesa para hindi masyadong mahirap, masyadong malamig. At importante eh, andun na tayo sa lugar na yon. Medyo malayo rin kasi ito eh. Kita mo naman yan. Ang sarap talaga mag-e-bike. Ang sarap ng bike na merong motor. Parang naman mini motorcycle. Yung wala, mabagal ang takbo mo. Maximum lang ako ng 23 miles per hour. Pero ayos lang. Dahil kung nakikita mo naman, 16 lang naman tayo. Tsaka mabilis na yun para sa isang bike, lalo na pag ganito maliit. Kaya happy tayo dito sa ating mga electric vehicle, electric bike, electric kick scooter. Malayo na ang mga nararating. Eh kung tayo naman gusto mong makarating na malayo, yeah, bakit hindi? Pwede rin. Dami mo lang baterya. Kaya alam, medyo mabigat. At ang isa pa, sakay mo na lang sa sakyan. Pagkatapos daw ka na lang mag-ride kung saan yung napakalayo na yun. Pero syempre, mas masarap kung ito lang. Ayoko nang merong iniintindi na ibang sasakyan eh. Lalo na pagka naka-ride ako, gusto ko ito lang. Sarili ko lang. Tsaka yung electric vehicle na gamit natin, kundi ito yung scooter, para wala nang iniintindi pa. O di ayos na ayos, di ba? O ayan lang naman ang style yan. Okay, malayo pa rin to bago makarating dito sa Script Ranch Boulevard. Mamaya na lang ulit. GoPro, stop recording. Kanan na tayo dito. At dito tayo kakanan sa lugar na to. Para kuhanin din natin yung mas maganda pag kinuha na natin yung sidewalk. Mas maganda kasi masyado maraming sasakyan dyan eh. Mabibilis. Eh dito sarili natin yung daan. Paahon nga lang ito, paahon. Ayan, kung makikita nyo, paahon na. Lapit na kasi maggabi eh. Kaya bumalik na tayo. Matindi rin yung ahon dito. Pero kaya ng motor natin. Kahit sabi mong medyo mabagal-bagal, nasa 12 na. Kasi yung nasa kanan natin, yan ang maximum niya pagka umano. Pero naka maximum throttle tayo eh. Sa second gear, di ko na nailipat. Nasa 12 lang tayo. Pero kung nasa third gear to, bibilis pa to. O siguro mga 15 o 16.
wala na tayong time. Tsaka mahirap pagka paahon at maglilipat ka ng gear, bibitawan mo ang throttle, ay nako, wala na, mas lalong babagal. Kaya kailangan merong buwelo. Pero yung kailangan pagpahingin ng motor, lalo na kung medyo malayo-layo. Hindi pa naman masyadong kalayuan at pataas, kaya ayos lang. Malapit na mag-recovery ito. Kaya pag recovery, bibitawan natin yung motor, yung ating throttle, para medyo maipagpahinga siya. Pero sa ganito pwede na. Pwede na yan. Kaya unti-unti na lang tayo. Tamo, mabaksak tayo ng ano. Ayan na, nabalik na siya sa dati. Ayos din tong lugar na to, no? Pagka hinahating gabi ako, dito ako nagdadaan dahil masigurado. Kung makikita nyo naman, ayos, nagre-record. Kasi nga nakamount sa dibdib natin eh. Hindi ko makita kung nagre-record siya o hindi. But then, nagre-record siya, kaya maganda. Lapit na mag-delay mo. Kalibata nga kasi, napakahilig ko mag-ride. Kung saan ako nakakapunta. Kaya ako lang naman gusto dito sa sidewalk dahil may harang, sariling-sarili natin. Pero pagdating doon sa basin lugar balik tayo doon sa bike lane. So far wala lang naman nagdadaan dito, kaya naandito ako Pero kung ito'y busy, mahirap magdaan dito. Pero eto na, ay wala. Sa kabila, meron pa rin. Parang may natunog, di ko lang kung saan ang gagaling yan. Di ko lang kung saan sa chassis nang gagaling. Dito na tayo. Medyo ayos-ayos na Hindi ka pares kanina Talagang napakatindi. Kaya yung mga ganitong klaseng electric, pagka maraming paahon, malakas din ang konsumo ng baterya. Kaya diskartehan nyo na lang kung paano ang gagawin. Pero so far, hindi naman ako nagtitipid dahil malapit lang ako. At medyo inuubos natin yung baterya din, para pag charge natin mamaya, maganda siya. Below nominal volt ng 48. Hopefully 46, 45. Mga 45 maganda na, para hindi masyado mahirapan ang pag-charge. Pagka nasa 45 tali, mga oras lang 4.5 hours Taka fully charge na siya, kaya maganda. Mga 44, ayan, nasa 5 hours 43 o 42. Sa minimum niya, ayan na, 6 hours. Kaya malalaman natin, depende rin sa milyahe sa gamit. Kaya pagka ganito, diskartehan na lang kung paano siya. Yan nga lang ang mga electric. Pagka naubusan ko ng baterya, tapos din ang happy mo, happy riding mo. Kasi panigurado aakayin mo siya Malamig na. Pero malapit-lapit na naman tayo Basta sa ulado mo yung daan, ayos lang, chill sa pag-ride. Pero panigurado medyo gabi-gabi na tayo, medyo madilim na siguro pagdating ko doon sa may lugar namin. Wala ko kasi tandaan na to
Eto. Palusong na. Palusong na naman. Mahaba to, itong palusong na to. Kaya level lang muna tayo, level. Kumakagat na yung lamig. Haba rin ng rides natin, oh. Kahit na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Talagang ganyan ka mga riders eh. Pero mamaya hinto tayo para maipagpahinga yung ating motor. Saka habang nagpapahinga yung motor, payosi-yosi muna tayo para mas lalong ma-relax. Pahinga na merong yosi. Lakas ng hangin, oh, kung nadidinig nyo. Oh, tsaka malamig kasi, kaya malakas din yung hangin. Ayan, oh, naramdaman ko, oh. Humuhuni yung hangin. Dito diyan tayo natin nagpupunta rin noon, no? Meron ditong Starbucks, diyan ako nagpupunta para maiba naman. Pero boring yung lugar na yan. Walang masyadong kagandahan. Tsaka ano, masyadong tahimik. Maganda kasi yan pagka nagpupunta ako, tanghalian tapat. Ayun, maramdaman mo yung ano, katahimikan. Tsaka yung lakas ng hangin pag tanghali. Ayun, ayun yung Starbucks. So ayan, no. Diyan may puno-puno konti, kaya medyo ice siya. Pero doon ako sa labas palagi, dahil doon ko ipinapark yung scooter eh. Dito na kaya ako. Dito na nga lang. Dito tayo magpahinga. Dahil doon eh, palusong na yun. Dito tayo. Pahinga muna. At hindi pwede dyan. Yosi. Balik ako. Diyan ako nakita doon yun, oh. Pwede pupunta sa kabila. Dito tayo. Ayun, nakakita tayo ng magandang lugar. Dito tayo magpahinga. Yosi. Ang baterya natin. Naku, 47. Oh, pwede na rin yan. Mamaya yan.